Nag-message na nga sa akin yung service advisor sa Toyota na pwede ko na daw kunin yung Hilux ngayong araw. Kaya nagbihis na rin ako agad. Kaya wala nang ligo-ligo pa. Eto nga pala yung aso namin, si Cindy. Tuwing may umaalis, laging ganyan yung reaction niya. Magaling siyang magpaawa. Comment nyo nga kung cute ba siya o hindi. Nagpahatid na lang din ako para mas mapabilis yung biyahe. Nandito na ako sa may Toyota. Bali umabot ng 4 days yung Hilux dito sa casa. Kasama na dun yung diagnosis at yung repair. Medyo in-expect ko na rin na matatagalan ng konti. Sana lang hindi na nila kailangan ibaba pa yung dashboard. Pinapasok na nga ako dito sa loob at sa mga oras na yan, hinihintay ko na lang yung mechanic para mag-road test. Ayan, nandito na yung mechanic. Sana lang talaga wala na yung rattle dito sa may engine bay niya. Bali kasama ko yung dalawang mechanic at mukhang okay na nga yata tong Hilux. Wala na akong naririnig na rattle. Hindi ko na na-record yung tunog ng rattle kasi mahina lang siya. Kailangan ng actual road test para marinig siya. Pero ngayon okay na siya, wala na akong naririnig. At dahil under warranty pa yung Hilux, wala na akong babayaran pa. Kasi kung nagkataon na hindi napasok sa warranty, may bayad yung diagnosis. Yung first 3 hours may certain amount at yung succeeding hours may bayad din. Ayan, final check-up na lang bago i-release. Bali ang naging problema nga dito sa Hilux ay yung AC pipe bracket. Tumatama daw yung bracket dun sa mismong AC pipe. Kaya ang ginawa nila, nireposition na lang daw nila. At nag-insulate na rin sila ng air filter housing. Yun nga lang, hindi ko na natanong kung saan banda dito yung ginawa nila. Almost 2 weeks ko na rin ginagamit yung Hilux. At hindi na nagparamdam yung rattle. Siguro sa next PMS, dun ko na lang itatanong kung saan banda dito yung ni-repair nila. Medyo may kabigatan din tong hood ng Hilux. Hindi siya kaya ng one hand lang. Pinag-iisipan ko pa kung papalagyan ko ba ng hood lift assist. Medyo may kamahalan din siya, lalo na yung galing sa kasa. Hindi naman ako expert pero tingin ko dito banda yung ni-repair nila. Comment nyo na lang kung may ganito rin kayong experience. Kaya minsan maganda rin yung hindi na nagpapa-music para malaman yung normal na tunog compare dun sa tunog na may problema. Simula nung nangyari to, madalang na lang ako magpa-music. Ginawa ko na lang sound trip yung tunog ng sasakyan. Spoiler lang, may bago na naman akong naririnig. Pero sa next video na lang natin pag-usapan. Comment na lang kayo kung may tanong. Ayun lang, paalam!